Marami pa ring tao na hindi naniniwala sa pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Sinasabi nila na ninakaw lamang ito ng kanyang mga apostol. Ngunit lingid sa kaalaman nila na hindi nga ang mga apostol ang siyang nagbantay sa libingan ng ating Panginoon, kundi ang mga kawal na siyang ipinadala ng mga punong saserdote at ng mga pariseyo. Kinabukasan, alalaawang bagay, pagkatapos ng araw ng paghahanda, sama-samang nagpunta kay Pilato ang mga punong saserdote at ang mga pariseyo. Sinabi nila, "Naalaala po namin na sinabi ng mapagpanggap na iyon noong nabubuhay pa, na siya'y muling mabubuhay pagkaraan ng 3 araw. Pabantayan nga po ninyong mabuti ang libingan hanggang sa 3 araw. Baka pumaroon ng kanyang mga alagad at nakawin ang bangkay. At sabihin sa mga tao na siya'y muling nabuhay, at ang pandarayang ito ay magiging masahol pa sa nauna." Sinabi sa kanila ni Pilato, "Kumuha kayo ng mga kawal at pabantayang mabuti ang libingan." Kaya't pumaroon sila at nilagyan ng tatak ang bato at pinabantayan ang libingan upang matiyak nilang di ito pakikialaman ni numan. At nakasulat din sa kasunod na chapter nang ibalita sa kanila na muling nabuhay ang Hesukristo. Nagtipon-tipo ng mga ito at matapos makipagpulong sa matatanda ng bayan, sinuhulan ng malaki ang mga kawal at inutusan sila na ganito ang ipamalita. "Samantalang natutulog kami kagabi, naparito ang kanyang mga alagad at ninakaw ang bangkay." Sinabi pa nila, "Huwag kayong mag-alaala, makarating man ito sa gobernador, kami ang bahala." Tinanggap ng mga bantay ang salapi at ginawa ang bilin sa kanila. Hanggang ngayon, ito pa rin ang sabi-sabi ng mga Hudyo. Alam nga nila na muling nabuhay ang Panginoon, ngunit imbis na magsisi sa kanilang mga kasalanan, gumawa pa sila ng mas malaki pang kasalanan. Ito ay ang ipinamalita nga nila na ninakaw lamang ang bangkay ng Panginoong Hesukristo. Kaya naman sa ginawa ng mga punong saserdote, ng mga pariseyo at ng matatanda ng bayan noong panahon ng ating Panginoon, hanggang ngayon nagsisuffer pa rin sa paniniwala nila ang mga Hudyo. Kaya naman huwag tayong tumulad sa kanila na nagdadalawang isip pa rin sa pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo, sapagkat namatay siya dahil sa atin, sa ating mga kasalanan, upang tayo ay maligtas, upang makasama natin siya at ang Diyos Ama at ang Diyos Espiritu Santo sa kalangitan.